Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, September 27, 2025, Saturday. Muling lumakas si Opong at nasa typhoon category na ulit habang binabaybay ang West Philippine Sea. At isa pang posibleng bagyo ang nakikita ng mga eksperto na nabubuo sa may silangan ng karagatang Pasipiko. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa datos kaninang madaling araw, ang sentro ng bagyo ay namataan sa layong 505 kilometers sa kanluran ng Indang, Cavite. Taglay nito ang maximum sustained winds na 120 kilometers per hour. Malapit sa gitna, may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 150 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ang lawak ng hanging dala ng bagyo ay umaabot hanggang 400 kilometers mula sa gitna na may dalang malalakas hanggang typhoon force winds. Sa ngayon, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon, sa western portion ng Pangasinan, Zambales, Bataan, western portion ng Cavite, western portion ng Batangas at northern portion ng Occidental Mindoro. Ang mga lugar na ito ay maaaring makaranas ng strong winds na may bilis mula 39 hanggang 61 kilometers per hour. Minimal hanggang minor na pinsala ang posibleng idulot nito, pero hindi dapat ipagsawalang bahala lalo na kung may mga lumang istruktura o puno sa paligid. Ayon sa forecast track, si Opong ay inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o tanghali. Pagkalabas nito ng PAR, magpapatuloy ito sa direksyong west-northwestward patungong northern Vietnam. Habang papalapit sa kalupaan ng Vietnam, inaasahan pang lalakas si Opong at posible pang mag-intensify bago ito tuluyang maglandfall. Kung titingnan ang latest tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa kahapon, sinasabi sa unang linggo mula September 26 hanggang October 2, nakikita na tumatawid nga itong si Opong sa West Philippine Sea at inaasahang tuluyang lalabas ng PAR. Dagdag dito, isang tropical cyclone like vortex o TCLV-1 ang inaasahang mabubuo sa silangang bahagi ng PAR. Gayunpaman, mababa ang posibilidad na ito ay agad na maging ganap na bagyo sa linggong ito. Para naman sa week 2 mula October 3 hanggang October 9, ipinapakita ng mga modelo na ang TCLV-1 ay kikilos patungong Luzon at tumataas ang chance nito na maging isang tropical cyclone. Samantala, isa pang sistema o TCLV-2 ang posibleng mabuo sa northeastern boundary ng PAR at TICAD, pero mababa naman ang posibilidad na ito ay agad maging bagyo. Kung titingnan natin yan gamit ang GFS model, ang low pressure na sinasabi ay magiging isang bagyo na posibleng mabuo sa silangan at kikilos pahilagang kanluran na posibleng tumama sa Central Luzon pagsapit ng susunod na weekend. Subalit dahil ito ay long-range forecast, marami pang pwedeng magbago sa direksyon at kilos ng naturang bagyo. Maaari itong lumihis patungong Hilaga o mas mababang ruta depende sa magiging kondisyon ng dagat at hangin sa mga susunod na araw. Kaya't mahalagang manatiling nakatutok sa mga opisyal na update ng Pag-asa at patuloy na sumubaybay dito sa channel para sa real-time information. Mga kababayan, bagamat palabas na si Opong, hindi pa rin dapat magpakampante. Ang mga ulan at hanging dala nito ay maaari pa rin makaapekto sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa mga probinsyang nasa ilalim ng wind signal. Samahan pa ito ng southwest monsoon na maaaring magpalakas ng mga pag-ulan at magdulot ng pagbaha o landslide, kaya ugaliing maging alerto at patuloy na sumubaybay dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at palagi po tayong mag-ingat.